Si Yoki ang pinakamalakas na demonyo sa kaharian ng mga demonyo, at itinakda siyang patayin ang Hero Party para masigurado ang tagumpay ng Demon King, pero may isang problema dahil sa may gusto siya sa isa sa mga miyembro ng Hero Party. Sa wakas ay nakarating na ang Hero Party sa labas ng Demon Castle at natapos na nila ang lahat ng side quests, kaya sigurado sila na sapat na ang lakas nila para manalo ngunit pagpasok pa lang nila sa kastilyo, nakasalubong nila ang isang low-level na Demon General na si Yoki at lubos niya silang dinurog. Kahit gaano pa kalakas na galaw ang gamitin nila ay palaging nahihigitan sila ni Yoki, hanggang sa mawalan ng malay ang lahat ng mga bayani pero sa halip na tapusin sila, sinimulan niyang pagalingin ang mga sugat nila dahil ayaw niyang mamatay sila dahil sa kanya. Doon niya napansin na medyo cute pala ang support mage ng Hero Party at halos 10 minuto siyang nakatitig lang sa kanya, pero dumating ang kanyang mga tauhan at napansin nilang kakaiba na matagal lang siyang nakatayo sa tabi ng walang malay na babae. Tinanong nila kung tatapusin na ba niya ang mga bayani para matapos na ang gawain nila, pero sinabi ni Yoki na ayaw niyang pumatay ng kahit sino at sa halip ay inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin ang mga bayani sa isang kalapit na nayon bago sila magising. Kaya sinimulan nilang kaladkarin ang mga katawan at nadismaya si Yoki dahil hindi niya nagawang umamin sa babaeng gusto niya. Pagkalipas ng isang buwan ay nagbibigay ng ulat si Yoki sa Demon Lord, lumalabas na sinubukan ng mga bayani na pumasok sa kastilyo ng 13 beses pa sa loob ng isang buwan at sa bawat pagkakataon, pinapatumba lang sila ni Yoki at iniiwan sa isang ligtas na lugar. Pinuri siya ng Demon Lord dahil madali niyang hinaharap ang mga nanghihimasok pero tinanong niya kung bakit hindi niya pinapatay ang mga ito. Gumawa ng palusot si Yoki at sinabi na sobrang hina ng mga bayani kaya hindi na sulit na patayin pa sila pero sa totoo lang, ayaw lang talaga niyang pumatay ng tao. Sinabi ng Demon Lord na kung ayaw niyang gawin iyon ay kailangan niyang ipagawa sa mga tauhan niya ang pagpatay, pero alam na alam ni Yoki na walang laban ang mga tauhan niya sa mga bayani at kahit manalo man sila, ayaw niyang mamatay ang cute na babae. Kaya sinabi niya sa Demon Lord na siya na mismo ang bahala sa mga bayani sa susunod na ikinalugod naman iyon ng Demon Lord, kaya pinaalis na niya si Yoki pero habang naglalakad siya pauwi sa kanyang silid, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Kung muli niyang ililigtas ang mga bayani sa susunod ay magdudulot iyon ng malaking problema, pero kung hahayaan naman niyang makipaglaban sila sa ibang mga demonyo ay tiyak na mawawasak ang buong kastilyo. Maaaring magmukhang mahina ang mga bayani kung ikukumpara sa kanya pero iyon ay dahil sobrang lakas lang talaga ni Yoki, kaya kung sakaling makalagpas sila sa kanya ay tiyak na matatalo nila ang Demon Lord ng walang kahirap-hirap. Hindi naman niya masyadong pakialam kung matalo ang Demon Lord pero ayaw niyang masaktan ang priestess kaya nakabuo siya ng isang plano. Sa susunod na subukan ng mga bayani na lusubin ang Demon Castle ay muli na namang lubos na tinalo ni Yoki ang mga ito. Pero sa pagkakataong ito sa halip na wakasan silang lahat ay hinayaan niyang makatayo sila at binigyan sila ng isang pagpipilian, sinabi niya na dapat malinaw na sa kanila na wala silang kahit anong tsansang makalagpas sa kanya, pero handa siyang gumawa ng isang pagbubukod sa araw na iyon. Papayagan daw niyang makadaan sila pero sa kondisyon na iwan nila sa kanya ang priestess. Agad na tumanggi si Yuga dahil hinding-hindi niya iiwan ang isang kasama pero lumapit ang mage at sinabi na marahil ay dapat niyang tanggapin ang alok, dahil ito na lang ang natitira nilang pagkakataon para talunin ang Demon Lord. Bukod pa rito ay maraming beses nang may pagkakataon si Yoki na patayin sila sa nakalipas na isang buwan, ngunit sa bawat pagkakataon ay ligtas lang niya silang iniiwan kaya't malamang ay magiging maayos lang si Cecilia, gayunpaman ay hindi pa rin iniisip ni Yuga na tama ang iwan ang kanilang kasama sa kamay ng kalaban. Pero sinabi ni Cecilia na magpatuloy na sila nang wala siya dahil kaya naman niyang alagaan ang sarili niya dahil iginiit ni Cecilia. Pumayag ang lahat sa alok ni Yoki at nagpatuloy at iniwan si Cecilia at si Yoki na mag-isa sa silid at nang wala na ang iba, hinarap ni Cecilia si Yoki at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya. Ngunit sa labis niyang pagkabigla ay iginiit ni Yoki na nahulog ang loob niya sa kanya sa unang tingin at tinanong kung maaari ba niyang maging girlfriend si Cecilia. Sa lahat ng mga bagay na inaasahan ni Cecilia na mangyayari, hindi niya inakalang aamin sa kanya ang isang Demon General. Hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon kaya't magalang niya itong tinanggihan at lubos na nasaktan si Yoki at nagkulupot sa sahig, naghihintay na lang ng kamatayan dahil para sa kanya na wala ng saysay ang lahat at naramdaman ni Cecilia ang kaunting awa, kaya tinanong niya si Yoki kung ayos lang ba siya.
Ngunit bigla niyang naisip na baka isa lang itong panlilin lang para pababain ang kanyang shield kaya itinaas niya ang kanyang cetro at itinuro ito kay Yoki, ngunit nakapagtataka at hindi man lang siya gumalaw at nanatili lang na nakaupo at tinanong siya ni Cecilia kung bakit hindi siya lumalaban. Sumagot si Yoki at iginiit na wala ng saysay at ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang maipahayag ang kanyang nararamdaman, at dahil tinanggihan siya na handa na siyang mamatay na alam niyang ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Iniisip pa rin ni Cecilia na niloloko lang siya nito ngunit binanggit ni Yoki na talagang pagod na siya sa ganitong buhay. Bilang isang Demon General ay napipilitan siyang bantayan ang silid na iyon sa lahat ng oras at ang tanging pagkakataon lang na pinapayagan siyang lumabas ay para sa lakayin ang mga nayon ng tao, at ayaw niyang gawin ang mga ganoong bagay. Isa man siyang demonyo ngayon at iyon ay dahil lamang sa siya ay na-reincarnate sa mundong ito, kaya sa loob-loob niya ay tao pa rin siya at dahil doon ay tinanong ni Cecilia kung bakit niya piniling paglilingkuran ang Demon Lord, dahil sigurado siyang sa lakas nito ay kaya niya itong patayin kung gugustuhin niya. Sinabi ni Yoki na naisip niya iyon pero napagtanto niya na kung papatayin niya ang Demon Lord, automatiko siyang magiging bagong Demon Lord at mas magiging masama pa iyon para sa kanya, kaya pinili na lang niyang mabuhay bilang isang low-level na bantay para maiwasan ang mas malaking pinsala hanggat maaari. Ang buhay niya ay puno ng lungkot at hirap ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang mukha ni Cecilia. Kahit isang buwan pa lang niya siyang kilala at oo ay karamihan ng panahong iyon ay ginugol niya sa pagpapabagsak sa kanya, iyon pa rin ang pinakamagandang buwan sa buong buhay niya bilang demonyo. Ngayong tapos na ang lahat at wala na siyang pakialam kung ano pa ang mangyayari sa kanya, sinabi ni Cecilia na itigil na niya ang pagsasalita ng ganoon dahil kung tunay ngang tao pa rin siya sa loob, gaya ng sinasabi niya ay hindi pa huli ang lahat para mabuhay siya ng isang makabuluhan at masayang buhay. Makalipas ang ilang araw ay matapos matagumpay na talunin ng Hero Party ang Demon Lord, bumalik sila sa kabisera kung saan pinasalamatan sila ng hari sa kanilang matapang na paglaban at ipinahayag ng hari na ang susunod na 3 araw ay ilaan sa pagdiriwang ng mga nagawa ng Hero Party. Ngunit kasabay nito sa labas ng lungsod ay kagagaling lamang ni Yoki at naghahanda ng simulan ang kanyang bagong buhay bilang isang tao. Binigyan siya ni Cecilia ng mga direksyon kung paano makarating dito kaya't ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay makikihalo bilang isang tao para makasama niya si Cecilia. Ngunit bago iyon ay kailangan muna niyang tanggalin ang kanyang sungay at tiyak na magiging masakit iyon. Habang ginaganap ang parada para sa mga bayani ay nagtungo si Yoki sa Adventurers Guild at nagtanong kung paano magparehistro. Naiinis ang lalaking nasa counter kay Yoki pero hindi dahil ayaw niya rito, kundi dahil tamad siya at gusto niyang matapos ang araw na walang ginagawa at dahil gustong magparehistro ni Yoki, kumuha siya ng registration form at ibinigay ito sa kanya para punan. Matapos punan ni Yoki ang form ay inaasikaso ito ni Clayman at gumawa ng guild card para sa kanya. Ipinaliwanag niya na magsisimula si Yoki sa F-rank pero maaari siyang umangat hanggang S-rank sa pamamagitan ng pagtapos ng mga quest at pagtaas ng kanyang reputasyon. Nang kumpirmahin ni Yoki na naiintindihan niya ang mga patakaran ay ibibigay na sana ni Clayman ang guild card, ngunit bago iyon ay binalaan niya si Yoki na napakalaking abala ang pagre-reissue ng mga card na iyon. Kaya mas mabuti raw na huwag niya itong mawala na lalo na sa loob ng susunod na 3 araw. Dahil si Clayman lang ang naka-duty hanggang matapos ang Hero Festival, ayaw niyang maabala sa lahat ng problemang administratibo at nangako si Yoki na mag-iingat siya. Kaya kinuha niya ang kanyang card at lumabas para tapusin ang ilang misyon. Pagsapit ng pagtatapos ng araw ay nakalikom siya ng sapat na pera at hindi pa niya nakikita si Cecilia, pero ang plano niya ay magtrabaho muna bilang isang adventurer at maging matagumpay hanggang sa maging karapat-dapat siya kay Cecilia. Kapag nagawa na niya ang lahat ng iyon at muling umamin ng nararamdaman, sigurado siyang tatanggapin na siya nito at sa mga sumunod na araw ay palaging bumabalik si Yoki sa guild para kumuha ng napakaraming quest, at nagsisimula na siyang mapansin dahil nagugulat ang mga tao sa bilis ng pagtaas ng kanyang ranggo. Ngayon ay kukuha na naman siya ng 5 quest kaya't diretso siyang lumapit sa mesa ni Clayman at hiniling na iproseso ang mga iyon. Ngunit nainis si Clay dahil hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na sa kanya dinadala ni Yoki ang napakaraming trabaho, gayong may isa pang receptionist sa tabi. Sinabi ni Yoki na napalapit na ang loob niya kay Clay lalo na't mabilis nitong napoproseso ang lahat ng quest form na dinadala niya subalit dahil doon,
Nagsisimula ng magtaka si Clay kung sino talaga si Yoki at dahil imposibleng magawa ng isang ordinaryong baguhan na may taas ang ranggo mula F hanggang D sa loob lamang ng isang linggo. Medyo nag-alala si Yoki dahil hindi niya inakalang ang sobrang pagsusumikap ay maaari pala siyang mapahamak, ngunit wala namang balak si Clay na imbestigahan siya at masyado itong matrabaho at hindi naman krimen ang mabilis na pagtaas ng ranggo. Kaya walang dahilan para mapahamak si Yoki dahil doon ay naramdaman ni Yoki ang ginhawa ng marinig iyon, ngunit bago pa matapos ni Clay ang pagproseso ng mga quest, lumapit si Cecilia at hiniling kay Yoki na kanselahin muna ang kanyang mga quest para sa araw na iyon. Masaya siyang makita muli si Cecilia pero halatang may seryoso itong gustong pag-usapan, kaya inimbitahan niya si Yoki sa kanyang bahay upang makapag-usap sila ng maayos at agad pumayag si Yoki. At pagdating nila roon pinapasok siya ni Cecilia at ipinaghanda ng isang tasa ng tsaa. Humingi ng paumanhin si Cecilia dahil hindi siya agad nakipagkita, ngunit sinabi ni Yoki na hindi niya kailangang mag-sorry dahil hindi rin naman siya gaanong nagsikap na hanapin siya. Dahil dito ay tinanong ni Yoki kung paano niya nalaman na nasa guild siya ngayong araw. Ipinaliwanag ni Cecilia na halos lahat ay pinag-uusapan na siya kamakailan at bihirang-bihira raw na may baguhang umaangat ng ranggo ng kasing bilis niya kaya't natural lang na pag-usapan ito ng mga tao. Nang marinig ni Cecilia ang mga chismis ay alam na agad niyang si Yoki iyon at dito na napunta ang usaping gusto niyang pag-usapan. Sinabi ni Cecilia kay Yoki na gusto niyang tumigil na siya sa pagiging isang adventurer at nabigla si Yoki dahil wala itong saysay sa kanya, pero alam niyang may dahilan si Cecilia. Kaya hiniling niya na ipaliwanag niya kung bakit at sinabi ni Cecilia na kahit natalo na ang Demon Lord, hindi ibig sabihin na wala na ang lahat ng panganib sa mundo at nag-aalala siya na ang iba't ibang bansang dati nagtutulungan ay magsisimula ng maglaban-laban para ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. May mga senyales na raw nito dahil maraming bansa ang sumusubok na ipadala ang kanilang mga prinsesa sa bayani upang magtatag ng isang pampulitikang kasal, para magamit siya bilang kasangkapan kapag dumating ang panahon ng digmaan. Abala ang lahat ng bansa sa paghahanap ng mga malalakas na kakampi na magagamit nila at dahil sa ipinapakita ni Yoki sa guild, ilang panahon na lang at mapapansin siya ng mga bansa at susubukan siyang kunin para sa digmaan at kung hindi man iyon ang mangyari, maaari rin siyang ituring ng mga bansa bilang kaaway at tuluyang masisira ang bago niyang buhay bilang isang tao. Kaya gusto ni Cecilia na tumigil na siya sa pagiging adventurer at naiintindihan ni Yoki kung bakit siya nag-aalala, pero kailangan din niyang magbayad ng mga gastusin at ang pagiging adventurer lang ang tanging paraan niya para kumita ng pera. Naiintindihan iyon ni Cecilia kaya sinabi niyang handa siyang kunin si Yoki bilang personal na empleyado, ngunit wala siyang sapat na pera para bayaran ang isang taong kasing lakas ni Yoki ayon sa tunay niyang halaga. Kaya't para mabawi ang kakulangan ay inalok niyang gagawin ang anumang gusto niya dahil hindi niya kayang ipagsapalaran na magamit si Yoki ng isang bansa bilang kasangkapan sa digmaan. Sinabi ni Yoki na itigil na niya ang pagyuko dahil walang kahit anong bansa ang makakapilit sa kanya na sumali sa digmaan, lalo na sa pamamagitan ng isang kasunduan o engagement. Total ang tanging taong handa niyang pakasalan ay si Cecilia at naramdaman ni Cecilia ang ginhawa ng marinig na hindi basta-basta magpapadala si Yoki. At kung sigurado siyang hindi siya maloloko ng kahit anong bitag ay sinabi ni Cecilia na malaya siyang magpatuloy bilang adventurer kung gusto niya, basta't subukan lang niyang manatiling low profile. Biglang may kumatok sa pinto at laking gulat nila nang malaman na ang dumating ay ang ina ni Cecilia. Nandoon siya dahil gusto niyang makilala ang kaibigang dinala ng kanyang anak sa bahay at tinanong niya si Yoki kung ikinwento na ba ni Cecilia ang tungkol sa kanyang love life. Nang mabanggit iyon ay agad na mula si Cecilia sa hiya ngunit nagpatuloy pa rin ang kanyang ina, marami na raw natatanggap na proposal si Cecilia kamakailan at lahat ng iyon ay tinanggihan niya kaya't tinanong ng kanyang ina si Yoki kung gusto ba niyang pakasalan si Cecilia. Gusto talaga ni Yoki na pakasalan si Cecilia pero sinabi niyang hindi pa ngayon dahil sa tingin niya ay hindi pa siya sapat na karapat-dapat, kaya kapag nakabuo na siya ng isang matatag na buhay, muli siyang aamin at si Cecilia na ang magpapasya kung gusto ba siyang pakasalan o hindi. Nagustuhan ng ina ni Cecilia ang sagot ni Yoki dahil kung agad siyang pumayag, hindi rin naman niya siya papayagan na pakasalan ang kanyang anak ngunit ipinakita ng sagot ni Yoki ang kanyang pagiging responsable, kaya sinabi niyang malugod siyang tatanggapin sa bahay nila anumang oras. Sa pagbabago ng eksena ay makikita natin si Yoki na nakikipaglaban sa isang halimaw.
iniiwasan ni Yuki ang mga atake nito na parang wala lang at gamit ang kanyang Thunderbolt ay madali niya itong naparalisa at pagkatapos nito, kinuha niya ang mga balahibo ng cockatrice. Ayon kay Kremen ay sinabi nitong aabutin siya ng hindi bababa sa 1 linggo para matapos ang misyon na ito, ngunit nagawa niya ito sa loob lamang ng 1 araw at hanggang sa makatanggap siya ng ilang sorpresang atake, pero ang mga iyon ay ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay natuwa nang makitang ayos siya at tinatanong kung saan siya napunta at kung bakit ngayon ay mukhang tao na siya. Sinabi ni Shek na labis na nag-aalala si Duke para sa kanya at hiniling ni Hapkins na ipaliwanag niya ang lahat, kaya ikinwento ni Yuki ang nangyari sa priestess at kung bakit ngayon ay namumuhay siya bilang isang tao na adventurer, at hiniling din na mamuhay sila ng may kalayaan. Hindi nila lubos na naintindihan pero tumanggi silang iwan siyang mag-isa at gusto nilang sumama sa kanya, dagdag pa kung nagawa niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan ay magagawa rin nila ito dahil sa pagpupumilit ni Yuki, sa huli ay pumayag sila at sinabihan silang maghanda sa mga darating. Makalipas ang ilang panahon ay makikita natin si Cecilia na galit kay Yuki dahil nabagsak niya ang mga pakpak ni Hapkins, ngayong nakilala na siya ng iba at pinapalakpakan nila siya dahil sa kung gaano siya kabait at kalaunan, pinag-usapan nila ang kanilang mga lahi. Si Duke ay isang dulan at si Hapkins ay isang harpya at si Shake ay isang pixie. Binanggit ni Duke na isinelyo niya ang kanyang helmet sa baluti kaya't hindi na niya maaalis ang kanyang ulo at binibigyang diin ni Yuki ang katotohanang mas madaldal na ngayon si Duke, at ikinwento ni Duke na iyon ay dahil kinamumuhian niya noon si Yuki. Naalala niya kung paano hindi lumalabas si Yuki sa kanyang kwarto, kahit na inuutusan siya ng Panginoong si Zeiki at para kay Duke ito ay hindi katanggap-tanggap at sinubukan niyang mapapabalik ito sa tamang pag-iisip. Pero palagi siyang natatalo sa pagtatalo hanggang sa kalaunan ay nagbago rin ang isip nito. Dahil doon ngayon ay labis na niyang pinahahalagahan si Yuki at pinahahalagahan din siya ni Hapkins at Shake, hanggang sa bigla nilang mapansin na wala na sila kaya't naman hinanap nila ang mga ito bago pa may ibang makakita sa kanila, hanggang sa makita nila si Shake na natutulog kay Celia. Ikinwento ni Celia na nakita niyang tumatakbo ito sa hardin kaya sinamahan niya at tinanong ni Cecilia kung may nakita rin ba siyang isang babae. Sumagot si Celia na oo at sa ngayon ay kasama nito si Sofia, ang katulong sa bahay na tinuturuan siya ng mga asal sa trabaho. Dumating ang lahat at nakita nilang pinagtatrabaho na ni Sofia ang babae. Ipinaliwanag ni Celia na kaibigan ito ni Yuki at humingi ng paumanhin si Sofia dahil inakala niyang isa itong bagong empleyada. Humingi rin sila ng paumanhin dahil iniwan nila siya at hiniling ni Yuki kay Hapkins na magpapalit na ito ng damit. Ngunit tumanggi siya at sinabing gusto niyang magtrabaho at hiniling kay Sofia na ituro sa kanya ang lahat ng alam nito, kaya dinala siya ni Sofia upang ipakita ang kwartong para sa mga empleyado at sa hapon, nagpaalam ang mga lalaki kay Hapkins at binati siya ng good luck sa kanyang bagong trabaho. Maya-maya ay lumapit ang biyenan kay Yuki at binanggit nito na bukod sa mga tungkulin ng kanyang anak bilang isang priestess, kailangan din itong asikasuhin ang mga mahahalagang tao bilang bahagi ng grupo ng bayani at halos hindi na ito nakakapagpahinga. Kaya sisiguraduhin niyang bukas ay may day off ito upang makapaglibang silang dalawa. Kinaumagahan ay makikitang naghihintay ng matiisin ang ating bida at bigla na lang may dumating na karwahe at mula rito ay bumababa si Cecilia na maayos ang bihis. Napahinto si Yuki na tila na hipnotismo sa kanyang ganda. Medyo kinakabahan at sinabi niyang bagay sa kanya ang mga salamin at nilinaw ni Cecilia na bahagi iyon ng kanyang disguise, dahil magiging problema kung makilala siya bilang miyembro ng grupo ng bayani, pero isinasantabi na nila iyon at nagpasya silang sulitin ang araw. Namasyal sila sa lungsod at bumisita sa isang tindahan ng bulaklak, nag-alaga ng pusa na gala at pinapasukat kay Cecilia ang iba't ibang damit at sa huli ay dumating sila sa isang tindahan ng mga aksesorya. Nang papasok na sana sila ay nakilala sila ng bayani at ng kanyang kasama, kaya lumapit ang mga ito upang bumati. Binaliwala ng bayani si Yuki at hiniling kay Cecilia na sumama sa kanila. Sinubukan ni Cecilia na sabihin na may kasama siya ngunit nang makita ng bayani ang ating bida, iginiit nitong ayos lang at mas mabuting sumama na lang siya sa kanila. Sa ganitong paraan ay isinama siya sa loob ng tindahan at naiinis si Mick dahil nasira ang unang date niya kay Yuga. Hinarap niya ang ating bida at pinayuhan siyang magmadali kay Cecilia para tuluyan na siyang makalimutan ni Yuga at pagkasabi nito, pumasok na rin siya kasama ng iba. Naiwan si Yuki na nakatingin at naaalala na dati nang tinanggihan ni Cecilia ang alok ng kasal ng bayani at di siya handang matalo.
kaya nilapitan niya si Cecilia at tinanong kung may nagustuhan ba siya at kung meron ay bibilhin niya ito. Tinanggap ni Cecilia ang alok ngunit narinig ito ni Yuga na agad nakialam at sinabing pipili rin siya ng bibilhin para sa mga babae. Sa sandaling iyon ay may nakita si Yoki na isang kwintas at ipinakita niya ito kay Cecilia at tinanong kung gusto niya. Giit ng dalagang kulay asol ang buhok na maganda ito ngunit biglang dumating si Yuga na may dalang mas malaking kwintas. Nang subukan niyang isuot ito ay aksidente niyang natanggal ang disguise ni Cecilia at nabunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid nila at naiwan siyang mag-isa at dahil nag-aalala kay Cecilia, hinanap niya ito kaso sa daan ay nakasalubong niya ang isang grupo ng mga babae na pumapalibot sa isa pang gwapong lalaki, hindi agad nakilala ni Yoki ang lalaki. Pagkatapos ay may isang mamamayan ang nagsabi sa kanya na dati itong espadachin ng grupo ng bayani at ngayon ay kapitan na ng mga Raven Knights at doon ay tahimik lang ang espadachin at dahil dito, nakilala na siya ni Yoki at napansin ang pagiging hindi komportable nito sa dami ng tao, kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagsigaw na malapit na raw ang bayani. Nang marinig iyon ay nagtakbuhan ang lahat para hanapin ang bayani, at sinamantala iyon ni Yoki upang makatakas ng magkasama at pagkatapos nilang makatakas ay nagpaalam si Yoki at pinayuhan siya na sa susunod ay mag-disguise na lang, hanggang sa marinig niyang napakababae pala ng boses nito. Iyon pala ang dahilan kung bakit tahimik siya at sinabi ni Raven na hindi siya tinatawanan, at sumagot si Yoki na hindi niya gagawin iyon dahil lahat naman ay may mga bagay na itinatago tulad niya na isang demonyo. Sinabi ni Raven na hindi siya tulad ng iba dahil karamihan ay pinagtatawanan siya. Matapos nito ay paalis na sana si Yoki ngunit tinanong siya ni Raven kung gusto niyang maging kaibigan niya, dahil tanging ang kapatid at ang kanyang ina lang ang hindi tumawa sa kanya at binanggit ni Yoki na wala siyang problema at ikinagagalak niyang makilala siya, pero naalala niyang kailangan pa niyang hanapin si Cecilia kaya nagpaalam siya kay Raven. Sa parke ay nalungkot si Yoki dahil nasira ang kanyang unang date, habang si Cecilia naman ay patuloy na naghahanap sa kanya hanggang sa makakita siya ng isang batang umiiyak at lumapit si Cecilia upang tulungan ito at nang napaluhod siya, tinanong niya kung kasama ba nito ang kanyang ina. Ngunit giit ng bata na wala na ito at muling umiyak at sa sandaling iyon, dumating si Yoki na nakangiti at sinabing huwag nang umiyak ang bata dahil ang dakilang adventurer na si Yoki ang hahanap sa kanyang ina sa langit, dagat at lupa. Naputol ang kanyang pagpapakilala nang tanungin siya ni Cecilia kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag lang ni Yoki na gusto niyang pasayahin ang bata at gumana nga ito dahil natawa ang bata nang marinig siyang pag-alitan, kaya sabay-sabay nilang hinanap ang ina ng bata. Naisip ni Yoki na mas mabuting umuwi na si Cecilia dahil baka may makakita muli sa kanya, ngunit sinabi ni Cecilia na huwag siyang mag-alala at saka na lang nila iisipin kung ano ang gagawin kapag nangyari iyon at samantala, patuloy pa ring hinahanap ng bayani si Cecilia. Ipinahayag ni Mick na mas mabuti nang umalis sila bago pa sila muling makilala ng mga tao, ngunit persigido pa rin siya na hanapin si Cecilia at iniwan mag-isa si Mekana. Nang sa wakas ay matagpuan niya si Cecilia ay napansin niyang hindi siya sinundan ni Mekana. Kinabukasan binanggit kay Yoki na nahihimatay si Cecilia at ipinaliwanag sa kanya na dahil lamang ito sa naipong pagod at nagkasipon lang siya, kaya wala siyang kasalanan sa nangyari at samantala ay dumating ang bayani nang malaman nitong may sakit si Cecilia at gusto sana nitong manatili upang alagaan siya. Ngunit pinaalis siya ni Sofia at pinauwi at ikinwento rin sa kanya ang sinabi ng kanyang anak tungkol sa ginawa ni Yoki para sa kanya, at hiniling na puntahan niya si Cecilia upang kumustahin ito at ginabayan ni Sofia si Yoki papunta sa silid at sinabi kay Cecilia na may bisita siya, agad na naghanda ang dalagang may asol na buhok at nang handa na siya ay pumasok si Yoki. Humingi ng paumanhin si Cecilia sa pagtanggap sa kanya sa ganoong kalagayan. Ngunit sinabi ni Yoki na siya talaga ang may kasalanan dahil dinala niya siya roon kahit alam niyang pagod na siya at nang makita ni Cecilia na nag-guilty siya, giit nito na bilang kabayaran ay iimbitahan niya ulit siya sa labas kapag pwede na. Inakala ni Yoki na isa itong masayang imbitasyon sa date at binanggit sa kanya na huwag na munang pilitin ang sarili at magpahinga muna si Cecilia para tuluyang gumaling. Nagtawanan silang dalawang ngunit biglang napaubo si Cecilia at naiinis si Sofia dahil dito. Kaya hinihila niya si Yoki at pinalayas palabas ng bahay habang nagpapasalamat sa pagbisita. Bago tuluyang maisara ang pinto ay nagpaalam si Hapkins sa kanya at tinawag siyang kapitan ng Bilucho. Pagkatapos noon ay umalis na si Yoki at gayunpaman sa may entrada ay nakasalubong niya si Raven.
tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya roon. Ikinwento ng ating bida na si Cecilia ang nag-invite sa kanya at tinanong din niya kung ano naman ang sadya ni Raven, ngunit dahil inakala niyang ayaw nitong sumagot at hindi na siya nagpilit at pagkatapos nito ay humingi si Raven ng payo. Inamin niya na may nagugustuhan siyang tao kaso dahil nai-insecure siya sa kanyang boses, natatakot siya at kahit dati pa ay sinabi na sa kanya ng babae na naiinggit ito sa kanyang magandang boses, naramdaman ni Yoki na mabuting tao ang tinutukoy nito. Kinumpirma ito ni Raven na pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin, dahil wala siyang malinaw na ideya at inihalintulad siya ni Yoki sa isang high school na binatilyo, saka siya hinawakan sa balikat at sinabihan na halos perpektong lalaki na siya, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Matapos nito ay hinikayat niya si Raven na puntahan at magtapat ng nararamdaman, tinanggap ni Raven ang payo at tinanggal ang kanyang sombrero at salamin at nagpaalam na mas kampante na siya ngayon para magtapat at nang makaalis na ito, saka lang napaisip si Yoki kung bakit nga ba naroon si Raven at sa maling pag-unawa sa lahat ng ito, inakala ni Mullen na si Raven ay may gusto kay Cecilia. Nagpanik si Yoki dahil napagtanto niyang ini-encourage niya mismo ang karibal niya sa pag-ibig. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi naman basta-basta tatanggapin ni Cecilia si Raven, pero naging magkakagrupo rin sila noon kaya lalo siyang nalilito kung ano ang dapat isipin. Sa gitna ng pagkalito ay nagsimula siyang mag-isip ng mga eksena sa kanyang isip. Ini-imagine niya si Cecilia na nakikipaglaban sa isang demonyo at nang mapagod at bumagsak ito, biglang lumitaw si Raven para saluhin siya at sabihing siya ang magprotekta sa kanya. Habang pinahihirapan ni Yoki ang sarili sa kanyang mga iniisip ay bumalik si Raven na mukhang bagsak ang loob. Tinanong siya ni Yoki kung ano ang nangyari pero humingi lang ng paumanhin si Raven at umalis. Maya-maya ay bumalik si Yoki para bisitahin si Cecilia kaso hindi siya pinapasok ni Sofia dahil dumalaw na raw siya kanina. Malamig niyang binanggit na natulog na si Cecilia at bumalik na lang siya sa ibang araw at tinanong ni Yoki kung nasaan si Raven. Ikinwento ni Sofia na dumaan ito para makita si Hopkins at doon nalaman na kay Hopkins pala siya nagkumpisal ng damdamin. Pagkatapos nito ay pumunta si Yoki kay Happy at tinanong siya ni Happy kung dumalaw ba ang isang lalaking may pulang buhok. Binanggit ni Yoki na kaibigan niya iyon at gusto lang niyang malaman kung sinabi ba nitong gusto siya. Kinumpirma ni Happy na oo pero tinanggihan niya ito at iginiit na imposible at masakit pa iyon para kay Yoki. Iniisip niyang normal lang na hindi magustuhan si Raven pero sinabi ni Happy na hindi iyon ang dahilan. Tinanong ni Yoki kung ano ang ibig sabihin ng imposible at kung paano sila nagkakilala, ngunit umalis si Happy habang paulit-ulit lang sinasabi na imposible at kalaunan. Kinausap ni Yoki ang dalawa niyang kaibigan para ikwento ang chismis tungkol kina Raven at Hopkins. Naalala ni Shake si Raven bilang isang tao na palaging natatalo ni Happy, samantala ay tinanong ni Duke si Yoki kung bakit niya hinayaan na masyadong mapalapit ang isang tao kay Happy. Dahil duda siya na ikatutuwa ni Happy na may tao na umamin ng damdamin. Ipinaliwanag niya na likas na kaakit-akit ang mga harpy kaya't maraming tao ang kumukuha sa kanila para sa kanilang mga balahibo. Ikinwento rin niya na sumali siya sa hukbong demonyo matapos niyang mailigtas si Happy noon. Hindi sang-ayon si Shake na galit si Happy sa lahat ng tao dahil may mga mabuti naman at dagdag pa. Naging kasambahay si Happy dahil nagustuhan siya ng mga tao sa mansyon. Sumang-ayon si Yoki at sinabing alam din naman ni Happy na hindi masamang tao si Raven kaya't wala nang magawa si Duke kundi magtiwala. Kinabukasan ay pumunta si Yoki sa guild pero hindi niya nakita si Kraman. Nakilala siya ng ibang receptionist bilang lalaking laging binabanggit ng Vice Master at nagulat si Yoki subalit sinabi ng babae na naiintindihan niya ang reaksyon niya. Nang tanungin ni Yoki kung nasaan si Kraman at pabulong nitong binanggit na nasa ospital siya. Kalaunan ay binisita ni Yoki ang Vice Master at nagulat si Kraman nang makita siya at tinanong kung bakit siya nandoon. Ikinwento ni Kraman na nagalit ang kanyang asawa at anibersaryo raw nila noong isang araw at naghahanap siya ng regalo, pero hindi siya makapili. Umabot siya ng buong araw kakaisip hanggang sa pinalabas siya ng tindahan ng walang nabili, dahil dito ay nakauwi siyang gabi na inakala ng asawa niyang nakalimutan niya ang anibersaryo, at iyon ang dahilan kung bakit siya napuruhan. Doon naintindihan ni Yoki kung bakit ayaw itong sabihin ng malakas ng receptionist at inisip niya na tiyak na napakalakas ng asawa nito. Kinumpirma ni Kraman na isa itong A-rank adventurer at kapareho ng ranggo niya. Marami silang natapos na misyon bilang mag-asawa at tinawag silang Invincible Indifferent Duo na ipinagmamalaki niya.
Magpapagaling sana si Yoki sa mga sugat niya pero tumanggi ang matanda at iginiit na gusto niyang ang asawa niya ang mag-alaga sa kanya hanggang gumaling siya. Sakto namang dumating ang mismong asawa at doon nalaman ni Yoki na si Sofia pala iyon at nabigla siya, habang biglang nagbago ang ugali ng lalaki at masayang tinawag si Sofia na mahal. Naiinis si Sofia at agad siyang tinapakan sa ulo gamit ang takong at sabay sigaw na huwag siyang tawaging ganoon. Ngumiti lang siya nang may tagumpay dahil nakasilip siya sa ilalim ng palda ni Sofia. Sinabi ni Sofia na wala lang iyon sa kanya at tinanong ni Yoki kung sigurado ba siya at sumagot si Sofia na oo at mag-asawa naman sila. Pagkatapos nito ay nagpasalamat si Sofia kay Yoki sa pagdalaw at sinabi ng bida na wala lang iyon, pero sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong kung kumusta na si Cecilia at sumagot si Sofia na wala na itong lagnat at mas maayos na ang pakiramdam, pero lumabas ito para mag-asikaso ng ilang gawain at bahagyang nalungkot si Yoki. Pagkatapos ay tinanong niya kung importante ba talaga ang mga regalo para sa mga babae. Agad inisip ni Sofia na may ikinwento ang asawa niya at napansin iyon ni Yoki at para mailigtas ang kawawang lalaki, nilinaw niyang hindi ganoon pero gusto lang talaga niyang gumawa ng isang bagay na makakapagpasaya kay Cecilia. Sinabi ni Sofia na kung gagawin niya iyon mula sa puso at siguradong pahahalagahan iyon ni Cecilia, natuwa si Yoki at nagpasalamat sa kaumalis at habang naglalakad sa lungsod, iniisip ni Yoki ang buhay na may asawa kasama si Cecilia. Namula siya at nagtanong sa sarili kung bakit niya iniisip ang ganoon at pagkatapos ay dumating siya sa tirahan ng mga kabalyero. Pumasok siya sa silid ni Raven at nakita itong nakahiga sa kama parang wala nang gana mabuhay at tinanong niya kung ayos lang ito, pero walang sagot kaya binanggit niya ang pangalang Hopkins. Agad nag-react si Raven at tinanong kung paano niya alam ang pangalang iyon. Ipinahayag ni Yoki na matagal na niyang kilala si Hopkins at gusto niyang tumulong, hiniling niyang ikwento ni Raven ang nangyari sa kanilang dalawa. Ikinwento ni Raven na nagsimula ang lahat noong mag-isa siyang nagpapatrol, may mga masasamang loob na nang-aasar kay Hopkins sa isang eskinita kaya't nakialam siya at natalo ang isa at nang makita ng iba na kabalyero siya, umatras ang mga ito. Paalis na sana si Raven pero pinahinto siya ni Hopkins at nagpasalamat. Sinabi ni Raven na ginagawa lang niya ang tungkulin niya at habang paalis siya ay narinig niya ang boses ni Hopkins at nahihiya na sana siyang umalis, pero binanggit ni Hopkins na maganda ang boses niya. Akala ni Raven ay kalokohan iyon pero inulit ni Hopkins at ipinaalam na naiinggit pa siya at pagkatapos ay nagpaalam ito. Pagbalik sa kasalukuyan ay sinabi ni Raven na pamilyar sa kanya ang uniforme ni Yoki, doon naintindihan ni Yoki kung bakit kay Cecilia siya pumunta. Tinanong ni Raven kung kilala rin ba niya si Cecilia at sumagot si Yoki na oo at ikinwento ang sarili niyang karanasan. Namangha si Raven sa determinasyon ni Yoki at lalo siyang nalungkot dahil hindi siya kasing tapang nito, hiniling ni Yoki na huwag niyang isipin iyon. Ipinaliwanag ni Yoki na may hirap si Hopkins sa pakikitungo sa mga lalaki dahil sa mga trauma sa nakaraan. Naunawaan ni Raven na kaya siya tinanggihan ay dahil masyadong biglaan ang pag-amin niya at kahit may pag-alinlangan si Yoki, binanggit niyang maaga pa para sumuko. Hinikayat niya si Raven na magpatuloy at niyaya siyang lumabas para magpahangin. Pumunta sila sa isang tindahan kung saan maraming magkasintahan ang namimili at tinanong ni Raven kung hindi ba sila magiging kakaiba sa paningin ng iba, pero wala lang iyon kay Yoki. Nakita niya na nandoon pa rin ang regalo na para kay Cecilia kaya't binili niya ito. Umaasang magugustuhan niya at napansin niya si Raven na namimili ng regalo para kay Hopkins. Itinuro niya ang isang palamuting hugis bulaklak at iniisip na babagay iyon kay Hopkins. Gusto itong bilhin ni Raven pero nag-alala siya na baka matakot si Hopkins sa regalo na galing sa isang lalaking halos hindi pa niya kilala. Ipinaliwanag ni Yoki na parang expert sa pag-ibig na kung mula sa puso ang regalo, siguradong pahahalagahan iyon. Hindi lubos na naniwala si Raven pero sigurado siyang magugustuhan ni Hopkins ang disenyo, kaya binili niya ito at para hindi magsalita na isinulat niya sa papel na bibilhin niya iyon. Biglang dumating si Mika na at nakilala sina Raven at Yoki bilang kasama ni Cecilia at tinukso niya sila sa pagpunta sa ganitong lugar. Binanggit ni Yoki na bumibili sila ng regalo para sa mga mahal nila kahit ayaw sana ni Raven na malaman iyon at dahil dito, nakumpirma ni Mika na may gusto si Yoki kay Cecilia at mas lalo siyang nagulat kay Raven. Dahil hindi sumagot si Raven ay inisip ni Mika na kasalanan niya iyon dahil tinawanan niya si Raven noong una silang nagkita. Napansin nilang nakatingin sa kanila ang buong tindahan kaya't niyaya sila ni Mika na mag-usap sa ibang lugar.
Tatanggi sana si Yoki pero hiniling ni Raven na sumama sila. Dumating sila sa isang kainan pero imbes na mag-usap ay kumain na lang sina Yoki at Raven para hindi magsalita pa, ngunit sinabi ni Mikana na may alam siyang impormasyon tungkol kay Cecilia, at iyon ang tuluyang nakahikayat kay Yoki na makinig. Tinanong ni Mikana kung hanggang saan na ang narating niya kay Cecilia at sinabi ni Yoki na wala pa silang relasyon at marami pang nagpo-propose kay Cecilia, kabilang na ang bayani at alam ni Mikana na tinanggihan na ang bayani dahil palagi niya raw pinaiinis si Cecilia at nakialam kapag nagpapalit ng damit at naliligo, at laging napapalibutan ng mga babae. Binalaan niya si Yoki na mapanganib gagalitin si Cecilia kaya't kailangan niyang mag-ingat. Pagkatapos nito ay napunta ang usapan kay Raven at ayaw sana ni Yoki na makialam si Mikana sa usaping pag-ibig niya, pero gusto rin itong tumulong. Wala rin kasi siyang mapagsabihan ng mga ganitong bagay, napansin ni Raven na kailangan din ni Mikana ng tulong at binanggit niyang magaling magpayo si Yoki kaya't ikinwento ni Mikana na galit si Yuga sa kanya dahil sa isang bagay na alam din ni Raven. Pinapangakoan niya si Yoki na hindi ito sasabihin kahit kanino at ikinwento niya na maraming beses silang natalo sa kastilyo ng Demon King. Alam na ito ni Yoki kaya hindi niya alam ang magiging reaksyon at ipinaliwanag ni Mikana na sa tuwing natatalo sila, ginagamot lang sila at itinatapon sa pinakamalapit na bayan. Kaso nagsisinungaling sila sa bayan at sinasabing bumalik lang sila para maghanda at ipagtanggol ang dangal ng bayani, hanggang sa maubos ang yaman ng bayan at pagkatapos nito ay iminungkahi ng demonyo na iwan na lang si Cecilia, at si Mikana mismo ang pumayag at kinausap ang iba para tanggapin ang kasunduan. Ngayon ay pakiramdam niya ay hinding-hindi siya mapapatawad ni Yuga dahil sa malupit na desisyong iyon, kahit hindi ito sinasabi ni Yuga at masaya ang kilos nito at ramdam pa rin niya. Tinanong niya si Yoki kung kinamumuhian din ba siya dahil halos ikakamatay ng minamahal niyang pari ang nangyari. Hiniling ni Raven kay Yoki na huwag sisihin si Mikana dahil may kasalanan din siya dahil sa hindi siya nagsalita noon, si Yoki naman ay iniisip na siya ang may kasalanan ng lahat dahil naghiwalay ang grupo ng bayani dahil sa kanya. Tinanong ni Yoki kung nasabi na ba nila kay Cecilia ang tunay nilang nararamdaman at sumagot si Mikana na hindi, dahil sa tingin niya ay hindi tama na sabihin na isinakripisyo nila si Cecilia para protektahan ang dangal ni Yuga dahil mahal niya ito. Tinanong ni Yoki kung mamumuhay ba siya na may ganitong bigat sa loob, pinayuhan niya si Mikana na pag-isipan pang mabuti ang lahat at sumang-ayon si Mikana, nagpasalamat sa payo at nagpaalam sa kanila. Matapos marinig iyon ay iginiit ni Raven na ayaw rin niyang magtapos ang lahat ng ganoon, kaya't pinuntahan nila si Hopkins at pagdating sa tirahan ng pamilya ni Cecilia ay nakita nila si Duke sa hardin, ipinakilala sana ni Yoki si Raven pero nakilala siya ni Duke bilang lalaking umamin kay Hopkins. Naging defensive si Duke at tinanong kung bakit siya nandoon kung gusto ba niyang ma-reject ulit, hiniling ni Yoki na kumalma si Duke at humingi ng paumanhin para kay Raven at ipinaliwanag niyang kaibigan ni Hopkins si Duke kaya nag-aalala lang ito. Tinanong ni Duke si Raven kung ano ang pakay niya at ipinaliwanag na hindi niya hahayaang may masama na balak ang lalapit kay Hopkins, nanahimik si Raven na lalo pang ikinainis ni Duke at ipinabatid nitong umalis na lang siya, dahil hindi siya magtitiwala sa mahina tulad niya. Magsasalita na sana si Yoki pero pinigilan siya ni Raven at sa wakas, naging tapat si Raven at giit niyang wala siyang alam tungkol kay Hopkins at hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman kapag nakikita niya ito. Sinabi ni Duke na normal lang sabihin na protektahan niya ito o pasasayahin. Sumagot si Raven na hindi iyon ang mga salitang kaya niyang sabihin at sakto namang nakita nila si Hopkins na may kausap. Nainip si Duke at binanggit kay Raven na sabihin na lang ang sarili niyang salita at nag-ipon ng lakas ng loob si Raven. Lumapit siya at humingi ng paumanhin sa nangyari noon at naglabas ng munting regalo, hiniling niyang tanggapin iyon at payagan siyang maging kaibigan at namula si Hopkins, tinanggap ang regalo at iginiit na kung magkaibigan lang ay ayos na ayos iyon sa kanya at natuwa si Raven at nagpasalamat. Sa ibang araw ay makikita natin si Yoki na parang lantang gulay. Pinapakiusapan siya ni Shek na pumunta sa mansyon ni Cecilia pero ayaw niya dahil wala naman daw siya roon, isang linggo na raw niyang hindi nakikita si Cecilia dahil sobrang busy ang grupo ng bayani. Si Cecilia ay pumupunta sa iba't ibang nayon para gamutin ang mga sugatan, si Raven naman ay naging kapitan ng mga kabalyero at si Mick ay isang mahika ng korte at si Yuga ay abala sa diplomasya at paglilipol ng mga halimaw. Dahil dito ay pakiramdam ni Yoki ay hiwa-hiwalay ang grupo at wala ng oras para mag-usap,
at iniisip niyang kasalanan niya rin ito at sa sobrang pagkabagot niya, umupo sa kanya si Shek at sinabi niya na kasama lang daw niya si Yuki dahil si Duke ay na-recruit na ni Raven. Maya-maya ay pumasok si Happy para mag-iwan ng mensahe mula kay Cecilia. Sabi niya mamayang hapon ay uuwi raw si Cecilia at natuwa si Yuki dahil sa wakas maibibigay na niya ang kwintas. Habang hinihintay ang hapon ay naglibot muna si Yuki sa lungsod. May isang manghuhula na nagsabi sa kanya na malas daw ang araw na iyon, pero binaliwala niya dahil makikita naman niya ang mahal niya para kay Yuki ay walang mas magandang araw kaysa roon. Pumunta siya sa isang tindahan ngunit ibang tao ang nagtitinda at isang matipuno na lalaki pala ito, kapatid ng suking tindera at siya ang pumalit ngayon at bumili si Yuki ng mga pagkain para gawing pasalubong. Pero aksidente na naipit ang mga ito sa dibdib ng tindero. Tumakbo si Yuki sa gulat at nakita niyang wasak na ang binili niya, kahit na masarap pa rin naman at di pa roon natapos ang malas niya at may nabangga siyang isa pang matipuno na lalaki, muntik pang makatapak sa dumi at doon na niya naisip na baka nga malas ang araw na iyon. Maya-maya ay may batang tumakbo at nabangga siya, nalaglag ang inihaing tusok at umiyak ang bata at pinapakalma ni Yuki ang bata at binilhan pa ng 2 kapalit, sabay sabing mag-ingat sa susunod. Pagkatapos nito ay nabangga naman siya ng isang magnanakaw, napansin ni Yuki na ninanakawan siya ng pera kaya't hinabol niya ito at tumalon at sinipa ang magnanakaw at nang makuha niya ang bag niya, dumating naman si Yuga na inakala siyang kriminal. Sinubukan ni Yuki magpaliwanag pero inatake agad siya ni Yuga at naiwasan man ni Yuki ang mga atake. Napunit naman ang kanyang bag at habang sinusubukan niyang tumakas ay hinaharangan siya ng mga gwardya. Dumating si Yuga at sinabihan siyang sumuko kaya't wala nang nagawa si Yuki kundi magpaaresto. Sa kulungan ay sobrang lungkot ni Yuki hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses na nagtatanong kung namiss ba niya ang pagkakakulong. Si Duke pala iyon at sinabi ni Duke na iniimbestigahan na ni Raven ang nangyari at pinakiusapan siyang maghintay lang. Medyo gumagaan din naman ang pakiramdam ni Yuki. Idinagdag rin ni Duke na dahil siya ay nasa ilalim na ni Raven ay dapat daw kapitan na ang itawag sa kanya. Pero para kay Duke si Yuki pa rin ang tanging kapitan niya at maya-maya, dumating ang isang babaeng gwardya na nagngangalang Irene na isang elfa. Sinabihan niya si Duke na bumalik na sa pagsasanay dahil galit na galit ang bise-kapitan sa pagkawala niya, pero sinabi ni Duke na ibigay na lang ang susi dahil ayon kay Kapitan Raven ay walang ginawang masama si Yuki, at ibinigay ni Irene ang susi at sinabi rin na gustong humingi ng tawad ng bayani kay Yuki. Nagtaka si Yuki kung ano ang balak nito. Pagkatapos ay nakita si Yuki na nakikipagkita kina Raven at Yuga at si Yuga, na gaya ng dati ay nagyaya ng handaan bilang paghingi ng tawad at pagkatapos kumain, inabot ni Yuga kay Yuki ang mga papel na puno ng nakasulat na mga paumanhin na pinapagawa raw sa kanya ni Raven. Tinanong ni Yuga kung si Yuki ba ang lalaking kasama ni Cecilia noong isang araw at kinumpirma ito ni Yuki. Tinanong naman ni Yuga kung ano ang relasyon niya kay Cecilia at sinabi ni Yuki na magkaibigan lang sila na ikinagaan ng loob ni Yuga, dahil dito ay humingi si Yuga ng payo kung paano mas mapapalapit kay Cecilia. Nainis si Yuki sa loob-loob niya dahil kalaban niya si Yuga sa pag-ibig, pero pinigilan niya ang sarili at sinabi na hindi niya maitutulong iyon dahil hindi naman daw niya lubos na kilala si Cecilia, mas mabuting magtanong sa iba at iminungkahi ni Raven si Mikana. Hindi naniwala si Yuga dahil sa tingin niya ay galit si Mikana kay Cecilia. Nagulat si Yuki at tinanong kung sinabi ba iyon ni Mikana at binanggit ni Yuga na hindi pero sigurado siya dahil minsan ay sinubukan daw iwan ni Mikana si Cecilia sa isang laban, buti na lang at walang nangyaring masama pero para kay Yuga ay napakalupit ng ginawa nito. Pagkarinig nito ay seryoso ang naging mukha ni Yuki at tinanong ni Yuki kung seryoso ba ang sinasabi niya. Dahil sa pagkakaalala niya hindi si Mikana ang nag-abandon kay Cecilia, nagalit si Yuga at iginiit na wala siyang alam. Pero ipinaliwanag ni Yuki na si Mikana mismo ang nagkwento sa kanya habang umiiyak, at ang totoo ay hindi niya ideya ang iwan si Cecilia at isa raw itong panukala ng isang napakalakas na demonyo na paulit-ulit nilang tinatalo. Sinabi ni Yuga na tutol siya noon at si Mikana ang paulit-ulit na pumilit na tanggapin ang alok. Pero giit ni Yuki na ikinwento ni Mikana ang lahat habang umiiyak dahil sobrang bigat ng konsensya niya at para kay Yuga ay nakakatawa iyon, dahil sa paningin niya si Mikana talaga ang may gusto ng desisyong iyon. Napuno na si Yuki at sinisigawan siya at binanggit na alalahanin niya mabuti dahil sa huli, siya mismo ang gumawa ng pinal na desisyon na kahit ganoon ay ayaw pa ring tanggapin ni Yuga ang kasalanan,
nakialam si Raven at ipinahayag na huminahon sila. Pero hinarap ni Yuki si Hyuga at binanggit na tigilan na niya ang pagsisi sa mga kasama niya at harapin ang sariling kasalanan bilang isang bayani. Sa mga salitang iyon ay biglang umiyak si Hyuga at agad namang humingi ng tawad si Yuki. Nang kumalma si Hyuga ay ikinwento niya na kilala na niya si Mikana mula pagkabata. Palagi raw itong masipag at sinasaway siya kapag nagkakamali pero kahit ganoon ay lagi siyang sinasamahan at sinusuportahan, kahit noong napili siyang maging bayani. Ngayon na malinaw na sa kanya ang ginawa niya at hindi na niya alam kung ano ang gagawin, sinabihan siya ni Yuki na hayaan lang niyang pagagalitan siya ni Mikana dahil ginagawa lang naman iyon dahil nag-aalala ito sa kanya, kung hindi pa rin gumana ay saka na lang mag-isip ng ibang paraan. Nagpasalamat si Hyuga at nagpa siya na humingi ng tawad pero dahil hindi siya kampante na pumunta mag-isa, hiniling niya kina Yuki at Raven na samahan siya at magkakasama silang pumunta sa bahay ni Mikana. Nagpasalamat si Hyuga sa kanila at naglakas loob na pumasok mag-isa at pinapalakas nila ang loob niya. Lalo na si Yuki dahil alam niyang ito ang paraan para maayos ang pagkakawatak ng grupo. Pero dahil sobrang kampante ay pumasok si Hyuga sa silid ni Mikana nang hindi kumakatok, habang ito ay nagpapalit ng damit. Umalangaw-ngaw ang sigaw hanggang sa labas pero hindi umalis si Hyuga at nakiusap na pakinggan siya. Inamin niya na ngayon lang niya talaga naintindihan kung gaano kalala ang ginawa niya. Palagi raw niyang dinadala ang problema kay Mikana at siya pa ang sinisisi sa desisyong iwan si Cecilia. Binanggit niyang totoong nagsisisi siya at alam niyang hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad, pero nagsimula siya roon at nakiusap na patuloy siyang pag-alitan ni Mikana at nadismaya siya at binanggit na pumasok siya sa silid niya habang nagpapalit lang para humiling na pagagalitan siya, tinatanong kung naging masokista na ba siya. Pagkatapos nito ay pinarusahan niya si Hyuga dahil sa pagiging bastos. Samantala ay umalis na si Yuki at iniwan ang sitwasyon kay Raven at habang papunta siya sa mansyon, nakasalubong niya ulit ang manghuhula na nakita niya kanina. Muli niya itong binaliwala pero ipinaliwanag ng manghuhula na nagbago na raw ang kapalaran niya, marahil dahil sa mga mabubuting ginawa niya at habang naglalakad, nakasalubong ni Yuki ang lalaki mula sa tindahan. Dumating na raw ang kapatid nitong babae para humingi ng paumanhin sa mga nadurog na pastel at binigyan siya ng kapalit bilang kabayaran, nagpasalamat si Yuki at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya ay pinapalibutan siya ng tatlong lalaking nakaitim at sa gitna nito, may isang mayordomo na bumati sa kanya at humingi ng paumanhin sa mga problemang idinulot ng batang amo nito, doon napagtanto ni Yuki na siya pala ang batang may dala ng mga tablets noon. Ipinaliwanag ng mayordomo na nakatakas ang batang amo nila at bilang paghingi ng paumanhin ay binigyan niya si Yuki ng regalo. Pagkatapos nito ay dumating si Yuki sa mansyon at humingi ng paumanhin dahil sa pagdating niya ng huli at pagpasok niya, nakita niya si Cecilia. Sinabi niya na pakiramdam niya ay parang isang buwan silang hindi nagkita at bago pa siya umupo ay ibinigay niya ang mga regalo na nakuha niya, ang mga pastel at mga tablets at habang magkasama sila ay tinanong ni Cecilia kung gusto ba niyang maghanda siya ng tsaa. Nagtaka si Yuki at tinanong kung hindi ba ang mga kasambahay ang gumagawa noon at sagot ni Cecilia, si Sofia ang nagturo sa kanya kung paano maghanda ng tsaa at magluto at dahil dito, mas lalo pang nahulog ang loob ni Yuki sa kanya. Pagkatapos kumain ay ikinwento ni Yuki na naging magkaibigan na sina Happy at Raven. Nabanggit din niya na nakilala niya sina Mikana at Hyuga at umaasa siyang magiging maayos ang lahat para sa kanila. May itatanong sana si Cecilia ngunit bigla nilang narinig ang sigaw ni Hyuga. Pumasok si Hyuga sa silid nang walang paalam at sinabi na natanto na niya ang kanyang pagkakamali at gusto niyang pagagalitin siya, ngunit sinuntok siya ni Mikana dahil sinabi na niya ito sa kanya kanina at ipinaliwanag ni Mikana na dumating silang lahat para humingi ng tawad. Napansin ni Yuki na parang wala na siyang lugar doon kaya umalis na siya. Direktang humingi ng tawad si Mikana kay Cecilia at anuman ang dahilan, iniwan nila siya noon at lahat sila ay naging duwag at iniwan siya kasama ang demonyo at iginiit ni Cecilia na huwag na silang mag-alala at hindi lang naman ang buhay niya ang nalagay sa panganib noon, at hindi rin madali ang harapin ang hari ng demonyo nang walang isang tagapagpagaling. Ipinakita ang labanan at sa totoo lang ay natalo nila ang hari ng demonyo ng madali. Pagkatapos ng laban ay agad bumalik si Mikana para hanapin si Cecilia at sa kabutihang palad ay nasalubong niya ito, nang makita niyang ligtas si Cecilia ay nawalan siya ng malay sa mga bisig nito. Kinilala ni Cecilia ang pagsisikap ni Mikana na bumalik para hanapin siya,
Naiintindihan din niya na wala silang ibang pagpipilian noon kaya't wala siyang masamang ginawa at magkahawak kamay silang dalawa. Nagpasalamat si Makena at humingi rin ng tawad ang iba kahit si Raven ay ginawa iyon sa sarili niyang paraan. Nang makita ni Yoki na nagkaayos na silang lahat ay natuwa siya at kinahapunan. Makikitang naglalakad-lakad ang magkasintahan at nagpasalamat si Cecilia kay Yoki sa pagbibigay ng payo sa kanyang mga kaibigan at sa pagtulong na linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sagot ni Yoki ay ginawa niya iyon dahil pakiramdam niya ay naging alanganin ang samahan nila dahil sa kanya. Muli ay nagpasalamat si Cecilia at sinabing masaya na siya ngayon at hindi lang iyon, maayos na rin ang relasyon niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan at unti-unti na siyang nakaangkop sa mundong iyon. Sinamantala ni Yoki ang sandali at ibinigay ang kanyang regalo. Binuksan ni Cecilia ang regalo at nakita niyang isa itong kwintas at sinabi ni Yoki na iyon ang parehong nakita nila noong araw na magkasama silang lumabas. Hiniling niyang tanggapin ito at tinanggap naman ni Cecilia at nangakong iingatan ito at dahil dito, napaiyak si Yoki sa tuwa at nagpasalamat. Medyo nagulat si Cecilia pero hindi niya maiwasang isipin kung gaano kasigla ang mundo niya simula nang makilala niya si Yoki. Sa ibang eksena ay makikita ang isang nayon na nilulusob ng mga bandido. Itinaas ng lider ng mga ito ang kanyang espada laban sa pinuno ng nayon at hinihingi ang lahat ng mahahalagang gamit. Sumunod ang pinuno at nakiusap na huwag saktan ang sinuman at tumawa lang ang bandido at nang papatayin na sana ang pinuno. Bigla siyang pinaslang mula sa likuran ng isang batang eskrimador at nagngit-ngit ang mga kasamahan ng bandido at umatake sa misteryosong binata. Ngunit isa-isa niya silang pinapabagsak gamit ang tatlong simpleng hiwa ng espada at pagkatapos nito, sinabi niyang sobrang bored na siya. Makalipas ang ilang sandali ay hinihiling ni Cecilia kay Yoki na sumama sa kanya sa isang misyon dahil may natanggap siyang tawag para sa tulong mula sa isang malayong nayon. Masayang pumayag si Yoki na tumulong subalit nandito rin si Sik at hindi siya masaya sa sitwasyon. Dapat sana ay pagkakataon ito ni Yoki na makasama si Cecilia nang sila lang. Pero ayaw ni Sik na maiwan kaya't humanap siya ng paraan para isama ang sarili niya at huli na para paaalisin pa siya. Sa kalaunan ay dumating ang grupo sa nayon na tinutukoy at ang alam ni Cecilia ay sinalakay ito ng mga bandido, ngunit mas malala pala ang nangyari kaysa sa inaakala niya. Lumabas ang pinuno ng nayon para salubungin si Cecilia at tuwang-tuwa siya na bumisita ang sikat na priestess sa kanilang lugar. Kaso wala siyang ideya kung sino sina Yoki at Sik at ipinaliwanag ni Cecilia na ang dalawa ay mga kaibigan niya at pareho silang bihasa sa healing magic, kaya nandito sila para tumulong sa paggagamot ng mga sugatan at ikinatuwa iyon ng pinuno. Dinala niya sila sa bulwagan ng nayon kung saan naroon ang lahat ng sugatan at agad na nagsimulang magtrabaho ang grupo, isa-isang ginagamot ang mga taga-nayon at para kay Yoki na halos wala lang ang ganitong dami ng pagpapagaling. Ngunit napansin niyang todo ang pagsisikap ni Cecilia at humanga siya sa kung gaano niya pinapahalagahan ang pagtulong sa mga nasugatan, pero pagdating sa mga sugatan ay nagulat si Yoki na napakaraming nasaktan pero walang namatay sa mga taga-nayon. Ipinaliwanag ng pinuno na sinuwerte sila dahil sa kalagitnaan ng pag-atake ay may umatake rin sa mga bandido kaya napilitan silang umatras. Isang maswerteng pangyayari iyon pero para kay Yoki ay medyo kakaiba na may biglang dumating sa tamang oras para iligtas ang nayon. Noon ay napatingin si Yoki kay Cecilia at napansin niyang tila masyado na niyang pinipilit ang sarili niya, kaya nilapitan niya ito at hiniling na magpahinga muna kaso tumanggi si Cecilia dahil gusto pa rin niyang tumulong sa mga tao, kaya napilitan si Yoki na umaksyon at gumamit ng knockout spell sa kanya. Alam niyang masama ang dating na may lalaking biglang pinapatulog ang isang priestess, pero siniguro niya sa lahat na natutulog lang siya at gusto lang niyang magpahinga ito at makalipas ang ilang sandali, nagising si Cecilia mula sa hindi niya sinasadyang pagkakatulog at nagagalit siya kay Yoki dahil ginamitan siya ng sleep spell nang walang babala. Humingi ng paumanhin si Yoki at ipinaliwanag niyang wala siyang ibang pagpipilian dahil sa bilis ng pagpupumilit ni Cecilia sa sarili niya. Babagsak siya dahil sa pagkaubos ng mana kung wala siyang ginawa at inamin ni Cecilia na baka nga ay nasobrahan ang pagpupumilit niya, kaya naiintindihan niya kung bakit nag-alala si Yoki. Pero gusto pa rin niyang mangako si Yoki na hinding-hindi na siya gagamitan ng mahika ng walang pahintulot. Nangako si Yoki at para mapanatag siya ay binanggit niyang maaari na siyang magpahinga dahil natapos na nilang dalawa ni Sik ang pag-aalaga sa mga taga-nayon. Labis na ikinatuwa iyon ni Cecilia at taos puso siyang nagpasalamat.
ngunit biglang pumasok ang pinuno ng nayon para tingnan ang kalagayan nila at masaya siyang makitang mas maayos na ang pakiramdam ni Cecilia at ayaw na sana niyang humingi pa ng tulong, pero may isang batang babae na nakatira sa gilid ng nayon at umaasa siyang mapuntahan at matingnan siya ng grupo. Tinanong nila kung ang bata rin ba ay sinalakay ng mga bandido subalit mabuti na lang at hindi iyon ang kaso, ligtas na ligtas ang bata pero mula pa pagkakasilang ay mahina na talaga ang kanyang katawan at palaging may sakit, kaya umaasa ang pinuno na baka matulungan siya ni Cecilia na gumaling. Handa namang subukan ni Cecilia kaya't humingi siya ng direksyon papunta sa bahay ng bata at makalipas ang ilang minuto, nakilala nila si Till at nagulat si Till nang biglang may pumasok na mga estranghero sa kanyang bahay. Pero tiniyak ni Cecilia sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil ang pinuno ng nayon ang nagsugos sa kanila. Mukhang may itatanong sana si Till ngunit bigla siyang inubo ng malakas, kitang-kita ng lahat na hindi nagbiro ang pinuno nang sabihin niyang talagang malubha ang sakit ni Till at lumapit si Sik at inalok siya ng isang espesyal na gamot na ginawa niya para makatulong. Sa una ay nag-alinlangan si Till sa pag-inom ng misteryosong inumin mula sa isang estranghero, pero tiniyak ni Yoki na alam ni Sik ang ginagawa niya at ligtas ang gamot at nagtiwala si Till at iniinom ang buong bote at sa kanyang ikinagulat, gumagaan agad ang pakiramdam ng kanyang lalamunan. Lubos siyang nagpasalamat at naniwala siyang ang pagdating ng grupo ay isang pagpapala mula sa Guardian Deity, ngunit walang ideya si Yoki kung ano iyon at ipinaliwanag ni Till na ang Guardian Deity ay ang estatwa ng Diyos na nasa labas ng nayon. Ikinwento niya na noong araw ng pag-atake ng mga bandido ay pauwi na siya sa nayon matapos mag-alay sa estatwa, pero bigla siyang inantok at nawalan ng malay sa kagubatan at dahil doon, nakaiwas siya sa pananakit ng mga bandido at sigurado siyang ang Diyos ang nagprotekta sa kanya. Sinabi ni Sik na maaaring nagkataon lang iyon ngunit buo ang paniniwala ni Till sa proteksyon ng Guardian Deity. Noong 7 taong gulang siya ay napaligiran daw siya ng mga lobo sa isang gabi at siguradong mamamatay na sana siya. Pero sa huling sandali ay niligtas siya ng Guardian Deity gamit ang itim na kidlat. Mula noon ay patuloy na raw siyang pinoprotektahan nito at para kay Till ay wala namang kakaiba roon, pero para kina Yoki at Cecilia ang sleep magic at itim na kidlat ay parang mga kakayahang ginagamit ng demonyo, kaya naging nakakahinala sila. Mariing iginiit ni Till na hindi nakakahinala ang kanyang Diyos at inalok pa niyang samahan sila para ipakita ito bilang patunay. Ngunit nang makita nila ang estatwa at malinaw na isa itong estatwa ng demonyo. Nagalit si Till at sinabing hindi niya hahayaang siraan ang kanyang minamahal na tagapangalaga, kaso halos hindi na siya makatayo sa panghihina kaya't humingi ng paumanhin si Cecilia dahil nasobrahan ang pagpupumilit niya at inihatid si Till pabalik sa bahay. Habang wala si Cecilia ay sinuri ni Yoki ang estatwa at napansin niyang kahawig ito ng mga gargoyle na nakita nila noon sa kastilyo ng Demon Lord. Pero nang masabi niya ito ay biglang nabuhay ang gargoyle at inatake siya gamit ang itim na kidlat. Naiwasan ni Yoki ang atake at nagawang masupol ni Sik ang gargoyle, pero hindi nila alam kung ano ang gagawin dito at iminungkahi ni Sik na patayin na lang ito, ngunit pinigilan siya ni Yoki dahil mas gusto niyang subukang kausapin muna ito bago gumamit ng karahasan. Nang kumalma ang tensyon ay naupo ang gargoyle at nagtanong kung wala ba talaga silang balak na patayin siya. Pinapaalala ni Yoki na ito ang unang umatake at humingi naman ng paumanhin ang gargoyle at ipinaliwanag nito na nang makilala siya ni Yoki bilang isang demon gargoyle, napagtanto niyang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan kaya siya natataranta. Ikinwento niya na ilang taon na ang nakalipas ay nilikha siya upang bantayan ang isang templo subalit ninakaw siya ng mga bandido at ang mga bandido ring iyon ang sumalakay sa nayon, kaya gumanti siya at tinamaan sila ng kanyang kidlat. Dahil doon ay sinimulan siyang sambahin ng mga taga-nayon bilang Guardian Deity, sa paglipas ng panahon ay nakalimutan siya ng lahat at si Till na lang ang patuloy na bumibisita, araw-araw siyang naglilinis doon mula nang iligtas siya ng gargoyle noong bata pa siya. Tinanong ni Yoki kung ibig sabihin ba nito ay wala siyang balak saktan ang mga taga-nayon, sumagot ang gargoyle na wala siyang pakialam sa mga tao at doon lang talaga siya naninirahan at kung ganoon, wala namang dapat ipag-alala. Humingi ng paumanhin si Yoki sa panggugulo at tumalikod na para bumalik sa nayon, ngunit bago iyon ay humiling siya ng maliit na pabor kay Sik at pinakiusapan ni Yoki si Sik na bumalik na mag-isa sa nayon para makasama niya si Cecilia nang sila lang. Pero nang sila na lang dalawa ay napagtanto niyang wala pala siyang maisip na pag-uusapan, habang naglalakad sila ay natisod si Cecilia sa nakausling ugat ng puno at agad siyang sinalo ni Yoki,
at ilang segundo silang nagkatitigan bago sabay na umiwas ng tingin dahil sa hiya. Makalipas ang ilang sandali sa wakas ay bumalik sila sa nayon at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya ang mga bandido na umatake muli at kampante silang wala nang makakaharang sa kanila ngayon, ngunit biglang dumating sina Yuki, Cecilia at Sik para harangin sila. Sigurado pa rin ang mga bandido na walang laban ang mga batang ito laban sa dami nila, pero binigyan ni Yuki ng pahintulot si Sik na lumaban ng walang pag-atubili at nagsimulang bumagsak ang mga bandido na parang mga langaw. Nagulat si Cecilia sa lakas ni Sik dahil ngayon lang niya ito nakitang lumaban subalit mas malakas pa si Yuki, kaya nang sumali siya sa laban ay sabay-sabay niyang pinatumba ang 12 ng kalaban. Kahit may sumubok pang umatake kay Cecilia ng palihim, madali itong kinuryente ni Yuki at pinabagsak dahil kontrolado niya ang buong sitwasyon at maayos na sana ang takbo ng laban, ngunit bigla nilang napansin ang usok na nagmumula sa direksyon ng dambana ng guardian deity, at alam nilang masamang senyales iyon. Kaya inutusan ni Yuki si Sik na tingnan iyon habang tinatapos niya ang natitirang mga bandido. Nagtulungan ang mga natitirang bandido para sabay-sabay na lusubin sina Cecilia at Yuki, pero diretsahang sinabi ni Yuki na kahit gaano pa sila karami ay hindi sila uobra laban sa kanya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang windstorm spell na tuluyang nagpalipad sa kanila at opisyal nang natapos ang problema sa mga bandido. Gayunpaman ay nabahala si Yuki dahil hindi pa rin bumabalik si Sik mula sa dambana, kaya't may masama na nangyari. Dahil dito ay nagtungo sina Yuki at Cecilia roon at laking gulat nila nang makita ang gargoyle na malubhang sugatan at si Sik na sinasakal naman ng isang lalaki. Galit na tinitigan ni Yuki ang lalaki at tinanong kung sino siya kaya't ipinaliwanag ni Cecilia na siya si Miller, ang bayani ng karatig na Galis Empire. Nagulat si Yuki na may higit pa palang isang bayani sa mundo kaso ang kaligtasan ni Sik ang mas mahalaga ngayon. Nang magkamalay si Sik ay ikinwento niyang nadatnan niya si Miller na palihim na inaatake ang gargoyle habang pinoprotektahan nito si Teal, kaya sinubukan niyang pigilan ngunit natalo siya. Sinabi ni Miller na wala siyang ginagawang mali sa pagpatay sa isang gargoyle at kasalanan ni Sik na humaharang pa siya. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik para tapusin ang gargoyle kaso pinigilan siya ni Yuki at sinubukan na kausapin, ipinaliwanag na hindi naman nananakit ang gargoyle. Kaso wala itong pakialam kay Miller at nagbanta pa siyang papatayin din si Yuki kung pipigilan siya. Sumagot si Yuki sa pamamagitan ng pagbitaw ng kidlat subalit laking gulat niya nang maglaho ito nang napapadikit sa espada ni Miller. Sumigaw si Cecilia kay Yuki na umatras dahil ang sandata ni Miller ay isang gawa ng tao na magic sword na sumisipsip ng lahat ng mahika na tinatamaan nito, kaya wala siyang laban at nakiusap si Cecilia kay Miller na tumigil dahil kung may mga inosenteng mamamatay sa kamay niya ay maaaring magsimula ang isang digmaan, ngunit natuwa pa si Miller sa ideyang iyon dahil paborito niyang libangan ang pumatay ng tao at sa digmaan ay makakapatay siya ng mas marami. Maliwanag na isa siyang baliw kaya hindi maaaring palayain ni Yuki ang lalaking ito, pinagtawanan ni Miller ang ideya na mananalo si Yuki kahit alam niyang walang epekto ang mahika niya sa espada, ngunit hindi natitinag si Yuki at sunod-sunod na nagbibitaw ng malalakas na mahika. Kahit sumisipsip ng mahika ang espada ay gawa lamang ito ng tao kaya may hangganan ang kaya nitong tanggapin, at matapos ilabas ni Yuki ang kanyang pinakamalalakas na spell na umabot din ito sa limitasyon at tuluyang nabasag ang espada ni Miller. Gumamit si Yuki ng wind spell para ipukpok si Miller sa isang puno at mukhang natalo na siya, ngunit may huling alas pa si Miller at naghagis siya ng magic spear kay Yuki at madali itong naiwasan ni Yuki, kaso nasa likod niya ang gargoyle at ito ang tinamaan sana ng sibat. Sa huling sandali ay biglang tumalon si Teal sa harap nito at sinalo ang sibat sa kanyang dibdib at hindi iyon inaasahan ni Miller, ngunit natawa pa siya sa sakripisyo ng isang batang babae para sa isang demonyo at hinarap ni Yuki si Miller at sinabing hindi siya makakatakas. Kaso handa na ang plano ni Miller at pinaulanan niya ng mga palaso ang mga kaibigan ni Yuki, kaya napilitan si Yuki na gumawa ng panangga at sa pagkakataong iyon ay nakatakas si Miller papunta sa kagubatan. Sinisi ni Yuki ang sarili niya sa pagtakas ni Miller dahil masyado siyang umasa sa mahika. Dahil sa galit na naiipon sa loob niya ay lumabas ang tunay niyang anyong demonyo, isang anyong hindi pa kailanman nakita ni Cecilia kaya nag-alala siyang baka nawala na siya ng kontrol ngunit iisa lang ang nasa isip ni Yuki ngayon, ang bugbugin si Miller. Lumipad siya sa himpapawid para hanapin ito at nang makita niya ay idiniin niya ang ulo nito sa lupa at sinipa ito hanggang tumilapon sa daan-daang puno.
Hindi makapaniwala si Miller na may demonyong ganito kalakas kahit natalo na ang Demon Lord, at ilang sandali pa ay lumitaw si Yoki sa likod niya para ipagpatuloy ang pambubugbog. Sinubukan pang lumaban ni Miller kaso madaling inalis ni Yoki ang kanyang sandata, pinaluhod siya at hinihila sa ere gamit ang leeg niya na maaari na niyang patayin si Miller roon pero alam niyang hindi iyon gugustuhin ni Cecilia, kaya sa halip ay binitawan na lang niya ito at hinayaan na bahala na sa tubig ang kapalaran niya. Kalaunan ay bumalik si Yoki sa bahay ni Teal at nadatnan si Cecilia na naghihintay sa kanya at tinanong niya kung kamusta ang iba, at sinabi ni Cecilia na nagawa niyang pagalingin sina Teal at Sick, kaya pareho silang nakaligtas at masaya siyang nakabalik si Yoki ng ligtas. Inimbitahan ni Cecilia si Teal na magtrabaho bilang kasambahay sa kanilang bahay para may matuluyan siya, samantala ay parehong ipinatawag sina Cecilia at Yoki sa kastilyo para sa isang agarang usapin at habang nakaluhod si Yoki sa harap ng hari, medyo kinakabahan siya dahil iniisip niyang baka mayabang at nakakainis ang hari tulad ng Demon King. Ngunit ikinagulat niya na kalmado at mabait pala ang hari, hindi ito mahilig sa formalidad kaya dumiretso na siya sa pakay at ipinaliwanag na narinig niya kung paano pinalayas ni na Cecilia at Yoki ang bayani na si Miller, at ang mga tulisan na umaatake sa nayon ng Daggaz. Dahil dito ay nais niyang bigyan sila ng gantimpala at sinabi ni Cecilia sa hari na ayaw niya ng anumang gantimpala, na inaasahan na rin ng hari mula sa isang santo kaya't nagtanong siya kay Yoki at tinanong kung may nais ba ito. Sinabi ni Yoki na may matindi siyang hangarin kaso iyon ay isang bagay na kahit ang isang hari ay hindi kayang ibigay, naging mausisa ang hari dahil kakaunti lamang ang mga bagay na hindi niya kayang makuha. Kaya tinanong niya si Yoki kung ano ang kanyang hangarin. Bigla namang nasabi ni Yoki na nais niyang makuha ang pagmamahal ni Cecilia, hindi niya iyon napag-isipan ng mabuti bago niya sabihin kaya't labis na napapahiya si Cecilia at makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa bahay ni Cecilia at pinagalitan niya si Yoki dahil sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya sa harap ng hari. Humingi ng paumanhin si Yoki ngunit para sa ina ni Cecilia ay nakakatuwa ang lahat ng ito, kaya ginamit niya ang sitwasyon para biruin ng kaunti sina Yoki at Cecilia at ipinahayag niya kay Yoki na kailangan niyang pag-isipan ang kanyang ginawa, kaya sa loob ng susunod na isang buwan ay ipinagbawal siyang makita si Cecilia. Para kay Yoki ay mas masahol pa ito kaysa sa sentensya sa kulungan, ngunit hindi lang siya ang nagpanik dahil kahit napapahiya siya ay hindi rin kayang isipin ni Cecilia na isang buong buwan siyang hindi makakausap si Yoki, kaya sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina. Bahagyang pumayag si Aqua at pinaiksi ang parusa sa 2 linggo, ngunit iginiit pa rin niya na dapat magkahiwalay sina Yoki at Cecilia kaya tinutusan niya si Happiness na dalhin palayo si Yoki, sumunod si Happiness at hinihila si Yoki palayo kaso habang naglalakad sila sa mga pasilyo ay nakita nila si Sick na mag-isa sa hardin at mukhang labis na malungkot. Inakala ni Yoki na may kinalaman ito sa nangyari kay Miller at sa kabiguan na maprotektahan ni Sick si Teal at ang gargoyle. Ngunit wala siyang ideya kung paano siya pasasayahin kaya't umuwi na lamang muna siya at pagdating sa bahay, nakita niya si Teal na inaalagaan ang gargoyle. Naroon ang gargoyle dahil hindi ito pinayagang ipasok ng ina ni Cecilia sa mansyon, sinabi ni Happiness kay Teal na kailangan na niyang bumalik sa mansyon at magtrabaho muli, kaya't naghanda na silang umalis ngunit nag-aalala si Gar na baka masyado niyang pinipilit ang sarili niya dahil sa kanyang kalagayan. Nang makaalis na ang iba ay humiga si Yoki sa kanyang kama at pinag-isipan kung ano ang gagawin niya ngayon na hindi na niya maaaring kausapin si Cecilia, kadalasan ay ginugugol niya ang halos buong araw sa bahay nito, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang mapagkakabalahan sa lahat ng kanyang libreng oras. Dahil dito ay kinaumagahan ay agad siyang nagtungo sa guild at humiling na bigyan siya ng mas maraming trabaho hanggat maaari upang hindi siya mainip. Makalipas ang halos kalahating buwan at makikita si Cecilia sa bahay at ramdam na ramdam niya ang epekto ng hindi pakikipag-usap kay Yoki, dahil kusa pa rin siyang gumagawa ng tasa ng tsaa para sa kanya kahit wala naman siya roon. Labis namang nasisiyahan ang kanyang ina sa panonood kay Cecilia na namimiss si Yoki, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at tinukso siya at tinatanong kung para kanino ang ikalawang tasa ng tsaa. Napapahiya si Cecilia at nagsisinungaling na ginawa niya iyon dahil inaasahan niyang darating ang kanyang ina, ngunit alam nilang lahat na hindi iyon totoo. Binanggit ni Aqua na malapit nang matapos ang 2 linggong palugit kaya papayagan na muli si Yoki na bumisita, at aminado siyang medyo curious kung ano ang pinagkaabalahan ni Yoki sa panahong iyon,
samantala ay kakauwi lamang ni Yuki matapos magpupuyat buong gabi para tapusin ang lahat ng kanyang mga quest. Tinanong siya ni Gar kung bakit napakaganda ng kanyang mood, ngunit masaya lang si Yuki dahil malapit na niyang makita muli si Cecilia at masaya si Gar para kay Yuki, subalit sinabi niyang may seryoso siyang kailangang pag-usapan. Pagkatapos nito ay bumalik si Gar sa kanyang orihinal na anyo bilang gargoyle. Sa kalagayang iyon ay malinaw na nakita ni Yuki na halos nagkahiwalay na ang katawan ni Gar at sinabi ni Gar na ang mga sugat na tinamo niya mula kay Miller ay mas malubha pala kaysa sa inaakala niya, at tinatantya niyang ilang araw na lamang ang itatagal ng kanyang buhay. Tinanong siya ni Yuki kung bakit hindi niya sinabi agad, ngunit sinabi ni Gar na hindi rin naman daw iyon makakatulong dahil wala ng paraan para maayos ang kanyang katawan, at ang tanging hiling na lang niya ay alagaan ni Yuki si Teal kapag wala na siya. Hindi agad naintindihan ni Yuki ang sinasabi ni Gar dahil iginiit ni Sik na naging stable na ang kalagayan ni Teal. Totoo mang malaki ang inimprove ni Teal dahil sa gamot ni Sik at binanggit ni Gar na mula pagkabata ay binabantayan na niya si Teal at ramdam niyang may mali pa rin sa kanya. Ayaw lang niyang mag-isa si Teal kapag tuluyan na siyang gumuho kaya't gusto niyang ipagkatiwala ito kay Yuki. Naunawaan ito ni Yuki at nangakong aalagaan niya si Teal na labis ikinatuwa ni Gar. Subalit nang magsimula na sanang magsalita si Gar tungkol sa kanyang mapayapang pagpanaw, pinigilan siya ni Yuki at sinabing gagawin niya ang lahat para mailigtas ang buhay ni Gar. Pinapahalagahan ni Gar ang sinabi ni Yuki kaso ipinaliwanag rin niyang wala na talagang sapat na oras para mailigtas siya, gayunpaman ay hindi iyon sapat para pigilan si Yuki kaya't agad siyang umalis para kausapin si Duke tungkol sa posibleng lunas sa kalagayan ni Gar. Ayon kay Duke ay pamilyar na siya sa pagkabulok ng mga gargoyle, at madali raw itong maaayos basta pakainin lamang ang gargoyle ng mahika at nabigla si Yuki dahil hindi niya inakalang ganoon lang pala kasimple ang solusyon, nagpasalamat siya kay Duke at nagmamadaling umalis para maghanap ng mga mage. Sa sobrang pagmamadali ay hindi niya narinig na may idinadagdag pa sana si Duke sa paliwanag, ngunit tiyak na hindi iyon magdudulot ng problema sa hinaharap. Habang paalis si Yuki sa bulwagan sa gabi ay napagtanto niyang hindi niya alam kung saan makakahanap ng Magi site. Ngunit bago pa man siya makapaghanap ng impormasyon, bigla niyang narinig si Cecilia na tinatawag ang kanyang pangalan at tila may masamang nangyari. Lumapit si Cecilia at ipinaliwanag na nasa masamang kalagayan si Teal kaya kailangan nila agad ang tulong ni Yuki. Nagmadali si Yuki papunta sa mansyon at doon niya nakita si Teal na nakahiga sa kama na may matinding lagnat habang nagmamadaling gumagawa ng gamot si Sik. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Teal dahil sa labis niyang pagtatrabaho nitong mga nakaraang araw. Ang gamot na meron si Sik sa ngayon ay sapat lamang para pabagalin ang kanyang mga sintomas, ngunit hindi ito makakagamot at kailangan nila ng Twilight Grass para tuluyang mapapagaling siya, kaso ang damong iyon ay tumutubo lamang sa mga lugar na sagana sa mana. Kaya wala nito sa lugar nila. Nag-alok si Yuki na hanapin ang damo at dalhin pabalik para kay Teal. Nag-alok din si Cecilia na tumulong na labis na ikinatuwa ni Yuki lalo na't kailangan pa rin niyang makahanap ng Magi site para kay Gar. Nang marinig ni Teal ang pangalan ni Gar nag-alala siya at sinubukan na bumangon sa kama dahil inakala niyang may nangyari rito. Subalit pinigilan siya ni Sik at ibinaba muli dahil kailangan niyang magpahinga upang hindi lumala ang kanyang lagnat. Bagamat bihira ang Twilight Grass at Magi site at may posibilidad pa ring mayroon ang Merchant Guild dahil madalas silang may dalang mahahalagang kalakal. Ngunit nang makarating sina Yuki at Cecilia sa Merchant Guild, sinabi sa kanila na kasalukuyang out of stock ang lahat ng Magi site at Twilight Grass at ito ang pinakamasamang balitang maaari nilang marinig. Habang iniisip ni Yuki at Cecilia kung ano ang gagawin, biglang dumating si Crowman upang kunin ang isang request form mula sa Merchant Guild at napansin niya si Yuki at sinubukan niyang ipasa rito ang request, ngunit tumanggi si Yuki at sinabing wala siyang oras para sa mga random na misyon. Narinig ni Crowman na naghahanap si Yuki ng Magi site at Twilight Grass, kaya sinubukan niya itong kumbansihin sa pagsasabing ang quest ay tungkol sa pagharap sa isang halimaw na nakatira sa isang minahan ng Magi site. Napakasiksik ng mahika na enerhiya sa minahan at tumutubo rin doon ang Twilight Grass. Kaya makabubuti raw kay Yuki na tanggapin ang misyon at pumayag sina Yuki at Cecilia na sumama sa misyon kasama sina Crowman, at sumama rin si Sofia at bahagi ito ng suporta niya sa kanyang asawa, ngunit tungkulin din niya bilang headmaid na tiyaking tuluyang gagaling si Teal. Inabot ng 2 araw ang biyahe nila papunta sa bayan kung saan naroon ang minahan ng Magi site.
Pagdating nila roon ay ipinaliwanag ni Sofia na maghanda na ang lahat dahil aalis sila ng maaga kinabukasan. Medyo naguluhan si Yoki dahil inakala niyang diretsyo na silang pupunta sa minahan, ngunit ipinaliwanag sa kanya na hindi iyon pwede dahil mas aktibo ang mga halimaw sa gabi, at ang haharapin nila ay isang napakapanganib na nilalang. Isa itong rock eater na nag-mutate matapos kumain ng maraming mage, lubhang resistant ito sa mga atake na mahika at ayon sa request, kailangan nilang ibalik ang balat nito ng buo kaya't ang pinakamainam nilang paraan ay pigilan muna ito bago tuluyang patayin. Kinaumagahan ay handa na ang lahat para simulan ang misyon, ngunit nagulat sina Yoki at Cecilia nang makita nilang balak ni Sofia na sumabak sa laban habang suot pa rin ang kanyang maid uniform. Ipinahayag ni Sofia na walang dapat ipag-alala dahil sanay siyang lumaban habang suot iyon, subalit ang totoo ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya ito sinuot ay dahil gusto niya na iniisip ni Crewman na cute siya kapag naka-maid outfit. Habang papasok sila sa minahan ay nakita nila ang rock eater na kumakain ng maraming magicite, nang mapansin sila ng halimaw at agad itong naghagis ng mga bato sa kanila, nakaiwas silang lahat at para subukan lamang ay pinakawalan ni Yoki ang isang lightning spell sa halimaw. Ngunit tulad ng sinabi ni Crewman, sobrang resistance talaga ang rock eater sa mahika at ang tanging paraan para mapabagsak ito nang hindi nasisira ang balat ay atakihin ito mula sa loob at dahil dito, sinabi ni Crewman na gagamitin niya ang kanyang Shakigam para protektahan si Sofia habang tatalon siya papasok sa bibig ng halimaw. Sa tingin ni Cecilia ay napakadelikado ng planong iyon, ngunit hindi nag-alala si Crewman dahil lubos siyang nagtitiwala sa kakayahan ni Sofia, at ganoon din si Sofia na nagtitiwala kay Crewman na protektahan siya. Dahil nagkasundo silang dalawa ay ibinuhos ni Yoki at Cecilia ang lahat ng lakas nila para pigilan ang rock eater, gamit ang ice spell ni Yoki at ang chainbind ni Cecilia at habang nakapirmi ang halimaw ay pinalibutan ni Crewman si Sofia ng lahat ng Shakamos, at tumalon siya diretsyo sa malawak na bukas na bibig ng halimaw. Ngayon ang kailangan na lang nilang gawin ay hintayin si Sofia na wasakin ang loob nito, ngunit sa kasamaang palad ay may isa pang alas ang rock eater at bigla itong lumikha ng ilang mas maliliit na rock eater, at ang mga ito ay immune rin sa mahika. Dahil dito ay napilitan si Yoki na makipagsuntukan para mapigilan ang mga ito, dahil hindi na napapanatili ni Yoki ang kanyang ice spell ay nagawa ng rock eater na makawala sa mga kadena ni Cecilia at itulak siya palayo. Agad na tumakbo si Yoki para protektahan siya ngunit habang umaabante ang halimaw, bigla itong tumigil at nagyelo dahil sinimulan na ni Sofia na hiwain ito mula sa loob at di nagtagal ay bumagsak ang rock eater at namatay, at labis ang ginhawang naramdaman ni Crewman nang makita niyang lumabas si Sofia mula sa bibig nito nang walang kahit anong pinsala. Ngayong tapos na ang halimaw, ang natitira na lamang ay tipunin ang magicite at twilight grass na kailangan ni Yoki at Cecilia at sa kabutihang palad, marami nito sa lugar at matapos makuha ang sapat na dami ay umalis ang grupo sa kuweba. Handa na sanang umuwi si Yoki para ihatid ang gamot kina Till at Gar, ngunit sinabi ni Crewman na hindi muna sila maaaring umalis ngayong araw dahil hindi ligtas bumiyahe sa gabi sa lugar na ito at dahil dito, naiinis at nababahala si Yoki dahil gusto niyang makabalik agad para tulungan ang iba. Kaya naman sana niyang lumipad pabalik sa lungsod mag-isa, ngunit hindi niya pwedeng ipaalam kina Crewman at Sofia na isa siyang demonyo at kinagabihan habang mahimbing nang natutulog ang lahat, dahan-dahan na bumangon si Yoki at sinubukan na umalis nang hindi nagising ang sinuman. Ngunit inaasahan na ito ni Cecilia kaya't nadatnan niya itong naghihintay sa labas ng pinto, buong suporta si Cecilia sa plano ni Yoki kaya't inihanda na niya ang supot ng mga gamit para makaalis agad si Yoki at labis na pinasalamatan ni Yoki ang tulong niya at ilang sandali matapos iyon, lumipad si Yoki papunta sa kalangitan ng gabi. Makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa lungsod at agad na inihatid ang gamot, natagpuan niya si Gar na nakahiga sa mesa tulad ng dati, ngunit halos wala itong reaksyon at dahil dito ay nag-alala si Yoki na baka huli na ang lahat. Marahas niyang inaalog si Gar at tinanong kung handa na ba talaga siyang iwan si Till na mag-isa sa mundo. Nang marinig ni Gar ang pangalan ni Till ay bigla siyang nagkamalay at agad niyang tinanong kung ayos lang ba si Till, at sinabi ni Yoki na gagaling na siya dahil naibigay na niya ang twilight grass kay Sik. Kaya ang natitira na lang ay pakainin si Gar ng magicite para tuluyan siyang gumaling, habang abala si Yoki sa pagsubo ng magicite kay Gar at napansin niya na may isang kuko na halo sa mga batong ngunit bago pa niya ito makilala, biglang nagliwanag ang katawan ni Gar at makalipas ang ilang sandali,
ganap na siyang gumaling. Ang unang ginawa ni Gar matapos gumaling ay tumakbo papunta kay Till upang tingnan ang kalagayan niya at ipaalam na ayos na rin siya. Natuwa si Yoki sa muling pagkikita nila ngunit alam niyang mahaba pa ang gabi niya dahil kailangan pa niyang makabalik sa mining village bago maghinala ang iba. Dahil magdamag siyang gising at lumilipad ay nakatulog siya sa hita ni Cecilia habang nasa karwahe pa uwi, na hindi naman niya ikinabahala.